So gusto nyo ngayon, yung serbisyo, ma-concentrate sa bayan ng Santa Ana. Oo, sabi ko nga, palagi ako nagpapatawa. Gusto ko, masarili ako ng taga Santana ngayon, kaya pumunta ako doon. Oo. So talaga panayo kong na number one Oo. ken nga. Ken Total, na ako, palagi kaya akong kayo na- na ako nga mo. Palagi akong ginagawa number one, edi sila na paglilingkuran ko para makita naman lang kung gaano ako ka-desidido at gaano ako ka-passionate sa serbisyo. Mm. Okay. So, many ba't getang time na board member ka, ngayon mismo ika na karin na ka makatok nang nanularetang nga kakit mong pamangailangan kay Santa Ana para king metong serbisyo manibat kang dinanlabong. Bano mo, tatang paring Albert, tatang Boy, ngayon nandun na ako at lalo kong nakita ang pangangailangan ng bayan. Kaya lalo akong naging masipag para malaman nila na ako'y kakandidato doon bilang alkalde ng bayan ng Santana. Nakita ko talagang pangangailangan ng tao at pangangailangan ng bayan. Una, yung bayan ng Santana, kahit nasa sentro, parang kulang ang mga investors. So gusto ko maging investor friendly ang bayan. Number one yun. Madaling gawin yun kung kasama akong magde-develop at mag-invest sa bayan Magpaplano ng din. Santana. Gusto kong mawala ang kasi maraming akala nila maselan doon eh. Akala nila Yung peace and order hindi yung maganda. presidente hindi maganda. Pero nakikita ko maganda. Kaya lang medyo nasisip ng tao na nakakatakot pa doon. Hindi. Tahimik doon at mababait ang mga tao. So isang gusto ko mangyari yon. Pangalawa, yung dahil walang eskwela na pampubliko, what I mean, lalo na sa college, pinapangarap ko magkaroon ng State University ang Santana para maraming makapag-aral kahit na mahirap sila, makatapos sa pag-aaral na maging edukado at makatapos sa koleyo. So, isa kong pinapangarap at kinakausap ko na ang DABSU na kung ako ipapalarin, magkaroon ako ng pagkakataon na maging alkalde ng bayan, nagpapatuloy ako mag-satellite ang DABSU doon. So, sabi nila, bigyan ko lang sila ng lupa, madadala ni doon ang DABSU. Tatamboy, bumili ako ng sariling lupa. Nakapangalan na sa akin, at pag ako'y nagkaroon pagkakataon, do-donate ko sa DABSU yung lupa para maitayo ang DABSU sa Santana. Sarap naman nun. No? Pangalawa, tatamboy, walang government hospital. Yung mga katabing bayan tulad ng Tarayat, mayroong district hospital. Ang Magalang, mayroong district hospital. Ang San Luis, mayroong district hospital. Ang Mexico, may community hospital. So lahat na nakapaikot, may mga hospital na gobyerno. Pero doon sa bayan namin sa Santana, Bukod tangin na lang. bukod tanging medyo hindi naman mayaman na bayan, pero walang government hospital. So, meron tayong mga kaibigan sa nasyonal na kung tayo papalarin, matutulungan nila ako. Lupa din ang iniingi. So, bumili ako ng lupa. 2.2 hectares ang nabili ko ng lupa. I-donate ko sa I-donate ko sa Santana para sa ospital at para sa eskwelahan. Yun ay pag tayo pinalad, makikita nila yung eskwelahan at ang ospital na pinapangarap ng mga tao. Pangalawa, bilang isang inhinyero, nakita kong ang malaking na madali na mga ayusin. Sabi ko nga, kailangan ng manungkulan merong kakayaan. Lalong-lalo na marunong magprograma. Lalo na sa rehabilitation o sa infrastructure development. Na tiyempo, inhinyero tayo. So, pwedeng yung programa yung mga kailangan ng aming bayan. Tulad ng mga waterways, mga canals, mga ibang access road, mga alternative road na kailangan para mawala yung traffic. Para mawala yung mga tubig na umuulan lang, nagkakaroon ng konting baha. Yung mga waterways, nagkakaroon ng backflow, nanggagaling sa downstream, pataas Santana. Lumulubog Santana kahit na medyo mataas-taas ang Santana. Kasi nga, yung mga waterways, kukunti lang yung mga ilog doon dahil maliit na bayan lang,
pero hindi na masyadong naasikaso. So, sabi ko nga, ang gobyerno, ang national government, hindi naman nanguula. So, kung ako makikita ko lahat yan, pati traffic, magkakaroon ng alternative road at ayusin yung talay sa may ng Jollibee, saka Palengke, yung Papuntang Candaba. papuntang Candaba, yung sa may Santa Lucia, yung sa bayan. Kailangan maano yun. Lakihan yun, parang sa Mexico. Para, yun ang bottleneck eh. Pangalawa, nakikita ko, marami pang alternative road na pwedeng ayusin. Tulad nung sa may creek ng San Bartolome, kailangan magkaroon ng parallel road doon na lalabas sa may Santa Lucia. Parang nanggagaling ng Nueva Ecija o nanggagaling ng portion ng ng Arayat at sa may San Isidro, sa may Kinabuan, San Bartolome at Santiago. Pag pumupunta sa Central o pumupunta sa Santa Lucia o pumunta sa bandang Candaba, wag nang dadaan doon sa tulay. Meron ng alternative road na papasok sila sa may San Bartolome, lalabas na ng Santa Lucia. So 1.2 kilometers lang nakita ko na madaling mailapit sa national government. Nandyan din ang ating provincial government na talaga nakakatulong naman sa mga dapat nating paayos kung talagang siyempre malawak yung mga ginagawa ng probinsya. Dahil matagal na akong board member dyan, talagang nakakatulong naman ang ating probinsya, meron naman tayong pwedeng malapitan sa national. Yun ang palagi ko sinasabi, kailangan yung manunungkulan, hindi lang yung may puso na talagang nagmamahal sa tao, kailangan meron din kakayan. At pangatlo, meron din dapat koneksyon para yung mga mabibigyan niya mga pangarap niya at nakikita niya dapat gawin, May sakatuparan. may makatuparan na may malalapitan sa national at sa ating probinsya. Nakikita nyo, tamang pagpaplano ang kailangan. Yes.